Magandang araw po mga kapatid. Ako po si Jana Pataray Orpilia from Hong Kong. So, glory to Lord Jesus. Sa pagkakataon na to na makapag-share po tayo kung ano po yung mga kabutihan na ginawa ng ating Panginoon sa pag-i-stay po sa ating ministry. Minsan po akong naligaw at umalis sa ating ministry, gawa po ng aking katigasan ng ulo. Nakurap po ang aking pag-iisip. So, umalis na lang ako na walang pakundangan po. So, sa mga panahon po na nawalay po ako sa ating ministry, ginawa ko lang po kung ano yung gusto ko. Ganun po pa din yung routine ko. Nag-church naman po ako physical. Pero sa aking puso, sa aking isip, parang may kulang. May kulang po. So, ang ginawa ko, siguro mga ilang buwan lang naman siguro yung pastor, no, na nawala po ako. So, ang ginawa ko po sa aking paglalakbay, mag-isa, na pag-isip-isip ko, na-realize ko sa aking sarili na hindi pala tama yung aking ginawa. So, sa kagustuhan rin ng ating Panginoon, sa kanyang tamang oras, napag-isipan ko pong bumalik. At glory to God na ito nga po, nakabalik na po ako sa ating ministry at ako'y nagpapasalamat dahil hindi lang po ako ang nakabalik, kundi pati po ang aking mga kasamahan. So thank you Lord na binigyan niyo po kami ng pagkakataon maka-realize sa aming mga pagkukulang sa iyo at patuloy nga po na ang ating Panginoon ang siyang gagawa ng paraan. Siya lamang po talaga ang nakakalam ng lahat kung anong nakakabuti po para sa atin. So sa aking mga kapatiran, lalong-lalo na po dito sa Hong Kong, magpatuloy lang po tayo mga kapatid at wag po tayong magpapakurap sa ating mga isip, wag po tayong magpapadala sa bugso ng ang mga damdamin. So be still lang po tayo. Hindi na po natin kailangang makinig sa kung ano-anong mga sabi-sabi, kundi bagkos alam naman natin sa ating mga sarili kung anong tama at mali. Kaya stand still na po tayo. At kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Pastor, ng sobra-sobra dahil hindi niyo po kami pinabayaan, hindi niyo po kami give up. Bagkos salamat po sa talaga sa iyong mga prayers po sa amin. Kaya we appreciated you so much, Pastor. At lalong-lalo na po sa aking mga kapatiran. Magpatuloy lang po tayo sa Panginoon kasi ang Panginoon lang ang tanging karamay natin. Wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Kaya wag po tayong maging matigas ang ulo, wag po tayong maging matapang na akala natin, kaya natin, pero hindi. Ako na po ang nagsasabi base sa aking experience. Wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon, ang presensya niya sa ating buhay. At kung wala pong magtuturo sa atin, magga-guide. Kasi iba po talaga yung buhay na nasa presensya tayo ng Panginoon, na may pastor tayo na nagga-guide, nagpre-preach sa atin. Naiiwasan po natin magkamali. Though walang perfecto sa mundong ito, pero kapag ang Panginoon ay nasa ating buhay, ako na po nagsasabi sa inyo, mapapaayos po tayo. So that's all. Inaanyayahan ko po ang lahat na makapanood dito sa aking video na to na magpatuloy lang po tayo at wag po nating hahayaan na makurap ang ating isipan gawa ng mga kung ano-ano lang ang marinig natin. Wag po tayong maging matapang, wag po tayong magpapadala sa ating mga emosyon, kung ano na po yung nabalitaan, sige na lang, wag. Kaya thank you Lord, thank you Pastor. Ito po ang aking ma-share sa inyo. Salamat po and God bless to all. Kaya po ako bumalik dito sa Patotoo Online Ministry dahil
Sobrang na-miss ko po yung the way ng pagtiteach ni Pastor, yung hindi ka mananawa. Kumbaga, parang sasabihin mo pa sa sarili mo, but parang ang bilis ng oras pero napakahaba na pala. Talagang gusto mo. Yung parang kulang yung 2 hours sa inyo. Ganun po yung talagang pinaka gusto ko dito. At maraming salamat po. Hello everyone, my name is Chuvi. You can call me Sister Chuvi. Reason ko bakit ako bumalik sa Patuto Online Ministry, andun kasi yung longing ko for the Word of God. Yung iba kasi yung napifeed ka spiritually na hindi nagagawa ng iba, na every Sunday mo lang yung nagagawa, pero dito kasi everyday ka pinapakain ng Word of God, everyday yung lumalalim yung relationship mo sa Panginoon. Nung nawala po ako sa Patuto Online Ministry, nandun po yung namimiss ko yung ginagawa dati, yung gigising ng madaling araw para lang umattend sa Bible study at mag-dig deeper sa words ni Lord. Nung nagka-pandemic, hindi na kami makapunta sa church. Hindi na maka face to face. So, nagkakaroon ng Zoom. Tapos doon, sabi nila mag-install ka ng Zoom. Doon ko na namimiss ko yung si Pastor ang una nito andun yung namimiss ko talaga yung everyday na dinidig ka para lumalim, para mapalapit ka kay Lord, para i-correct ka. And then one day, si Sister Luisa, pero lagi na siyang nagme-message sa akin na, Nay, kasi na yung tawag niya sa akin, bumalik ka na. Sabi ko, sige lang, okay lang, ganun. Tapos one day sabi niya, Nay, mag-install ka ng home radio, makinig ka. Then the other day, in-install ko na, yun, nung narinig ko yung boses ni Pastor, naiiyak na ako. Ang katuruan kasi doon is, sino nagdala sa'yo sa Patuto Online Ministry? Ang nag-ano sa akin noon is yung pinsan ko, na sabi niyang, umattend ka sa Bible study namin, ganun, maganda. Doon ko na si Lord yung nagdala sa akin sa ministry. At ngayon naman, si Sis Luisa, sinabihan niya ako na bumalik. Tapos nung narinig ko, namimiss ko lahat eh. Tapos nung bumalik na ako, nandun nung everyday na parang nauuhaw ka na yung ginagawa dati, nauuhaw ka. Kaya parang addict ka. Tapos pag makinig ka sa preaching ni Pastor, nandun uy, ang bilis lang natapos, no? Kaya, Pastor, maraming salamat po at thank you, Lord, dahil binalik mo ako sa ministry kung saan makilala pa kita ng lubusan. Naisip ko nga kung hindi ako umalis sa ministry, siguro mas malalim pa yung natutunan ko about sa salita ng Panginoon. To God be the glory po. Maraming salamat po. Hi po sa ating lahat. Magandang araw po kay Pastor Erwin Noriega at sa Home Family. Ang rason ko kung bakit ako bumalik sa Patuto Online Ministry kasi hinahanap ko yung salita ng Lord na tumutusok sa aking puso na siya yung way para malaman ko kung ano yung mga pagkakamali ko, kung ano yung mga dapat kong baguhin sa aking sarili. At maraming salamat kay Pastor na although laging andyan sa atin, although laging masakit yung mga word ng Lord na namang gagaling sa Kanya, pero yun din yung salitang yun ang marirealize mo, maiisip mo ba yung mga ay oo nga pala, tama nga pala,
Yun yung dapat kong itama sa aking sarili. Yun yung mga word na tumutusok sa ating mga puso, sa ating isipan na, oo nga pala, no? Parang ganun. Yung way na kung paano tayo turuan ni Lord sa pamagitan ni Pastor Erwin na marirealize natin lahat ng kamalian natin. At although nandyan na ako'y pasaway, alam ni Pastor yan, pasaway ako, matigas ang ulo ko, yung lagi na lang, kung pwede nga lang give up na ako para lang, kasi nahiya na ako kay Pastor sa katigasan ng ulo ko talaga Pero praise God kasi andyan si Pastor na hindi niya ako gini-give up, hindi niya ako pinapabayaan na, sis, submit to Lord. Laging gano'n ang sabi sa akin ni Pastor. Pero yun ang totoo. Minsan nandyan yung pride ko, bakit kaya? Lagi na lang ako na lang yung pinakatamaan ni Pastor sa mga, preaching niya. Wala na bang iba? Puro na lang gano'n. Pero, praise God, kahit sa mga salita na yun, sa mga message na yun, nare-realize ko na, oo nga pala, dapat ko palang ituwid yun. Oo nga pala, kasi yun ang tama Oo nga pala, hindi ba alis-alis po sa akin yung oo nga pala? Oo nga pala, kasi yun po yung totoo. Yun po yung talagang mensahe ng Lord para sa akin, para matuto ako at ma-realize ko yung mga pagkakamali ko na hindi ko dapat gawin. Thank you. Thank you, Lord. Thank you kay Pastor Erwin kasi andyan siya na gumagabay sa akin. Nandyan siya na nagpapaalala at ginagamit ng Lord para itama yung mga mali kong gawain. Yung bang sabihin ko, nga. Panay na lang ako, nga. Yun nga, yun sabi ni Pastor. Totoo nga yun. Pero praise God, dahil kahit na masakit, natututo naman, hindi tulad dati no na tuwing magpipit si Pastor. Bakit ako? Parang ganon. Pero ngayon, natatanggap ko ng maluwag sa aking puso kasi yun nga po yung totoo na dapat kong baguhin sa sarili ko. Pastor, maraming salamat sa iyo dahil sa kahit matigas ang ulo ko, nandiyan ka pa rin na gumagabay sa akin, nagpipray sa akin, nagpapaalala sa akin. Maraming salamat, Pastor, at sa iyong buhay na pinagkaloob ng Lord para sa amin. Maraming salamat po. Hello everyone, ako nga po pala si Tess Arellano ng Hong Kong. Unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat kay God kasi pinakilala niya po sa akin itong POM ministry na kung saan alam ko na mas lalo ko po siyang makikilala at mas lalo po akong mapapalapit sa kanya. Ngayon po sa taong nagdala sa akin dito kay Tunet, maraming salamat din sa iyo Tunet. And then kay Pastor Erwin, Pastor, thank you so much sa mga devotion niyo po tuwing umaga. Talaga po siyang tumatak sa isip ko, sa kalooban ko. Totoo po, every morning, hinahanap-hanap ko siya. Ano na naman po kaya yung aral na mapupulot ko sa mga mensahe ni Pastor Erwin. Talaga po siyang inaabangan ko siya. Bago lang ako, although pero yung mga mensahe nyo talaga para sa akin, Pastor, nagtatak sa aking kalooban, sa aking utak. Parang ginising nyo po yung utak ko na, ay oo nga pala, mali ako. Kasi tao lang po ako tao lang po tayo na kailangan minsan may nagpapaalala sa atin na, uy, mali na pala yung ginagawa mo. Na, which is, alam ko sa sarili ko na tama, pero sa mata pala ni God, mali na yon. Alam ko na i-guide nyo ako, umaasa ako na mas lalo ko po siyang makikilala. Maraming salamat po sa inyo, Pastor, at sa mga namumuno dito, sa POM Ministry. Maraming salamat po sa pag-guide at sa pag-welcome nyo sa akin dito. Thank you. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Donna Garcia ng Hong Kong. Gusto ko lang pong ipabahagi sa inyo ang aking natutunan sa ministry. Sobra po akong nagpapasalamat sa maganda at mabait kong ate na si Sister Jana Orpelia. Dahil po ipinakilala niya sa akin ang Patotoo Online Ministry. Dahil po dito
unti-unti ko pong nakikilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng araw-araw na pakikinig sa ating devotion. Nagsisilbi po itong gabay sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. At sa iyo rin po aming Pastor Noriega, Pastor Erwin Noriega, Taos puso po akong nagpapasalamat sa mga pangangaral mo sa amin. At sa mga ipapangaral mo din po sa susunod pang mga araw. At salamat din po at hindi po kayo nawawalan ng lakas para ibahagi po ang salita ng Diyos sa amin sa araw-araw. Nagpasalamat din po ako sa Panginoon dahil binigay niya sa akin ang oportunidad na ito. At yun lamang po at pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Good evening sa inyong lahat. Ako po si Bessie Mateo. Bali, 2 days pa lang po ako dito sa home ministry. Kahapon lang po ako nakapakinig ng devotion. Yung unang pakinig ko po kahapon ng umaga. So, gusto ko lang po ipapatotoo sa inyo ngayon kasi unang nag-invite talaga sa akin si Ate Ana Marie Tornaleo. Alam niya po kasi na marami po akong problema na pinagdadaanan. Siguro gusto rin niya na malibang ako, may mapakinggan ako, gano'n, na about sa Lord para hindi ko maisip yung mga problema, gano'n. Tapos that time po, sabi ko sa kanya, sige, i-download ko. Tapos hindi ko po siya na-download kasi that time po, Sabado yata yun, busy po ako talaga, marami kaming bisita noon. Tapos nung Sunday po, nung mag-charge ako, nakita ko po si Ate Heidi. Tapos sinabi niya sa akin, na-download mo na ba yung home radio ministry? Sabi ko, hindi pa te. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, download mo na Sabi niya gano'n. Sige, download ko na te. Tapos yun, dinownload ko siya. Noong oras din na yan, dinownload ko siya. Tapos sabi ko pa nga sa kanya, ay te, wala akong headset, hindi ko siya mapapakinggan kapag oras ng trabaho kasi wala talaga akong headset na sira, hindi pa ako nakabili, sabi niya. Tapos sabi niya po sa akin, bigyan kita, ito sa'yo na lang to. Sabi ko, talaga te, bibigay mo sa akin, sabi ko gano'n sa kanya. Oo, sabi niya gano'n, sabi ko, dun pa lang blessed na ako, sabi ko gano'n. Tapos nung Monday ng umaga, nakinig ako. Kinat ako ni Ate Joby. Sabi niya, naka-tune in ka na ba? Sabi ko, te, mag-tune in na ako. Yun yung first time ko na narinig yung devotion ni Pastor. Yung unang rinig ko pa lang, tinamaan na talaga ako. As in, umiiyak ako, nasa CR ako, umiiyak ako, ang dami-dami kong problema, yung ganun. Pero dun sa devotion niya, ang dami kong natutunan. Kumbaga parang yun yung prayer ko na kasi sa dati kong church na inaatenan ko, parang hindi ako satisfied. Yung meron kaming Bible study, pero hindi ako excited umattend. Nandyan yung umaattend ako, nakakatulog ako, umaattend ako na parang nandun lang ako, pero hindi ko naiintindihan yung mga topic, yung mga pinag-aaralan, ganun. Tapos sabi ko, pinag-pray ko, Lord, bakit ganun? Parang nawawala yung burning passion ko ba? Gusto ko yung nauuhaw ako sa mga salita niya, yung ganun. Sabi ko, ayoko na itong nararamdaman ko. Sabi ko gano'n, ayoko na parang pakiramdam ko hindi ikaw yung priority ko. So, tapos yun, nung narinig ko narinig ko tong devotion, nung Monday, grabe na blessed talaga ako. Yung iyak ko, parang dun ko naramdaman na talagang iba yung dating sa akin eh.
yung gustong-gusto ko na pinapakinggan, yung mga preach ni pastor, yung parang ayaw kong matapos, yung ganun. Tapos, nung gabi, nakinig pa rin ako, kahit antok na ako, nakikinig pa rin ako. Pero kahit sobrang antok ako, yung mga pinag-aaralan namin, yung tinuturo niya, tumatago sa puso ko, katulad ng sinabi ni pastor na kailan pa namin uubligahin, ituturo sa mga sa pamilya namin, yung about kay Jesus. Doon pa lang, tinamaan na ako eh. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman siya sinishare. Kasi si nanay ko, nakakakilala na rin siya sa mga kapatid ko. Pero, yung ibang kapatid ko, yung dalawang kapatid ko, hindi naman sila pa nakakakilala. Hindi sila nagsisimba, ganun. Tapos, nung narinig ko yun, parang bigla akong nakaramdam ng takot. Lalong-lalo na sa anak ko. Kasi, ang anak ko kasi hindi nagsisimba. Mahilig siyang maglaro ng ML, mahilig siyang mag-cellphone. Kahit yung mga tita niya lagi nagsisimba, pero siya naiiwan sa bahay, hindi siya nagsisimba. Ganun, so naisip ko siya. And then, kaninang umaga, alam mo yung mga time na 8 na, sabi ko, ayan, malapit na yung devotion, yung gano'n. Alam mo, yung pakiramdam na bumabati pa lang si pastor, gusto ko nang matapos, gusto ko nang marinig, gusto ko nang marinig yung devotion, yung sasabihin niya, yung ituturo niya sa amin kaninang umaga. Then after nun, habang nagtatrabaho ako, bless na bless ako, yung kahit na fasting ako, hindi ako nakakaramdam ng gutom, hindi ako nauuhaw, yung ganun parang kahit fasting ako, ang lakas-lakas pa rin ng katawan ko, yung ganun. Iba yung sigla na hinahanap ko, ngayon ko lang nakita ulit, yung ganun. And then, pagkatapos noon, shinare ko siya kaagad sa mga pinsan ko, kay nanay ko, nag-chat agad ako sa GC namin. Sabi ko, Nay, download mo tong apps na to. Sabi ko gano'n. Maganda yung pinag-aaralan. Sabi ko gano'n. Talagang matututo ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Si nanay ko, meron din silang church sa Dubai. May ina-attendan din siya. Pero shinare ko sa kanya. Tapos natuwa naman ako, sabi ni nanay ko, o sige. Sabi niya, i-download ko. Sabi niya, para makapakinig din ako. Yun. Alam mo yung excited ako na i-share siya sa iba, sa mga kamag-anak ko. Kasi alam ko na malaki yung maitutulong nila. Hindi lang sa akin, para sa kanila. Kasi alam ko na bawat salita ni pastor tatago sa puso niya. Ito yung chance na para makilala na din nila si Lord, para makakilala rin sila. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundo. Hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Ayun lang yung gusto kong i-share, na iba talaga yung kahit 2 days pa lang ako, iba yung binigay sa akin. Iba yung experience ko dito kumpara dun sa dati ko na ina-attendan na halos magtatatlong taon na rin ako. Pero parang minsan kulang, ganun. Minsan parang hindi ako excited na umattend, yung ganun. Feeling ko kapag hindi ako attend, yung ibang mga kapatiran ko doon, parang lalayo sila, malalayo na yung loob sa akin, yung ganun bang pero dito 2 days pa lang ako, parang yung mga nakakasama ko sa GC, parang ang lapit-lapit na kagad. Alam mo yun, tsaka yung kapag nagba-Bible study na pwede kang magsalita, pwede mong sabihin kung anong opinion mo, hindi yung basta ka lang nakikinig, may gusto kang sabihin, hindi ka pwedeng magsalita. Tsaka, ang napansin ko pati, dito lalago ka talaga. Kasi kahit hindi dito issue yung tithes, alam mo yun. Kasi, doon sa dati namin, kapag hindi ka nagta-tithes, wala kang chance na mag-share ng word of God, wala kang chance na
umawit ng papuri sa Lord. Wala. Kumbaga, kung gusto mong lumago, kailangan mag-tights. Una ako pakinig sa POM radio nung sinabi sa akin Ate Joby na mag-download daw ako ng apps na POM. Sabi ko, ano ba yan? Saan ba yan? Sabi niya, dati na raw daw siyang nandun. Sabi ko, sige, ano ba ako? Paano? Mag-download daw ako nun. Kasi at umaga pa yon, kumbaga parang nagsisimula na ngayon. Nung pagka-download ko, automatic. Nagbawasan na ng verse. Nung marinig ko talaga yung verse na binabasa ni Pastor, tsaka kung paano niya pinapaliwanag. Grabe yung rema ng word sa akin, para akong binuhusan ng malamig, na umiyak na lang ako, nang umiyak hanggang sa matapos yun, yung araw na yon. Ang sabi ko, Lord, sorry po. Kasi dapat pala ganun. Hindi ko na lang kasi matandaan kasi parang almost samanta ko nakikinig. Pero hindi ko na matandaan. Pero iba talaga yung narinig ko. Iba talaga yung pakiramdam na every morning na meron kang devotion. Every morning na nakakarinig ka ng Word of God, iba yung dating niya sa'yo. Kumbaga, dire-diretso, kumbaga sa isang pagkain, continuous, walang tigil. Unlike na every Sunday ka na makakarinig, pero yung everyday ka na makakarinig ng Word of God, tapos iba yung pagkaka-deliver ng Word of God, maiintindihan mo, ipapasok mo talaga sa sarili mo. Yun yung pagkakaiba doon. Kaya salamat sa buhay ni Ate Juby. Salamat sa buhay ni Pastor. Salamat sa POM Radio. Kasi kung hindi dahil sa kanila, siguro hindi ako magiging malalim. Matagal na akong Kristiyano sa matagal. Pero yung sa pagiging malalim, sa pagiging Kristiyano, parang hindi ko kayang panindigan. Pero ngayon, sabi ko nga, Lord, ibato mo na sa akin lahat na ibato. Paluin mo man ako ng ilang beses, tatanggapin ko kasi kung yun ang nararapat. Papasalamat ako. Sobrang pasalamat ako kasi although kahit talagang totoo yung sinasabi ni Pastor, tatamaan ka. Sabi nga, dumilag ka. Pero hindi, nasasapul ka nga eh. Pero okay na rin. Kasi kung hindi ka naman papaluin o hindi ka sasandukin, paano ka mag-grow? Salamat, Pastor, sa buhay mo. I've learned a lot. Sobra. Magpapatuloy ako. Hindi ako mananawang makinig, mag-tune in. Yun nga lang, talagang nahihinto lang yung pagsusunin ko pagka namamatay na yung headset ko. May headset akong may cord pero ayaw ko siyang gamitin kasi makikita ng amo ko, makikita ng alaga ko, sasabihin na naman na yun, may kausap ako, ganyan. Kaya okay lang. Sabi ko nga, okay lang. Hello po, good evening po sa lahat. Ako po si Ana Marie Tornalejo. Bago pa lang po ako dito sa POM Ministry po. In-invite po ako ni Jovi Mayang. Ang ipatotoo ko lang po ay yung ang laki po talaga ng pinagbago ko noong nakarinig po ako ng preach ni Pastor. Talagang natouch po talaga ako dahil yung may inaatinan po akong church kasi medyo hindi po kasi ako satisfied kasi ang dami kong katanungan dahil parang natitisod kasi ako lalo na sa yung pagdating sa pera kasi parang doon kasi nakabase lahat ng nila yung makakapaglingkod ka lang dahil halimbawa tithers ka ganun kahit may talent ka pero kung hindi ka tithers hindi ka makakapaglingkod ganun parang may bayad ba ang mo ganyan. Tapos
Na ano rin ako doon sa ano ni pastor na kailan mo pa i-share yung salvation sa family mo. Kasi sa family po namin, ako pa lang po ang nakakakilala at saka yung anak kong dalaga. Tapos yung mga anak kong, bali 4 po kasi ang anak ko. Yung 3 po hindi pa po at saka yung asawa ko, Sabadista din po kasi siya. Tapos ayaw niya daw ng ibang church, ganun. Sabi ko nga po noon, kahit magsabadista na lang po ako, kaming lahat, basta magkaisa lang kami na maglingkod sa Panginoon. Pero nung nalaman ko yun kay pastor, narinig ko sa kanya na hindi pala dapat kasi alam natin na mali na gano'n. Kaya hindi pala pwede yung gano'n. Dapat alam na natin ang totoo. Kaya ipaglaban natin ang totoo. Gano'n. Tapos yun, simula nung narinig ko yung preach ni pastor na baka may mangyari, gano'n. Kailangan i-share na natin sa ano natin, kamag-anak natin. Kasi naano ko talaga yun na sabi ko, hindi makaka-uwi, ganun. Kasi parang hindi ba maano yung pag-share na nandito ako, ganun, hindi naman sinusunod ng mga anak ko, ganyan. Kaya sabi ko, pag-uwi ko na lang, ganun. Pero nung narinig ko talaga yung ano ni pastor na kailangan ipaglaban natin yung salvation para sa family natin, ganun. Talagang pagkatapos nung preach ni pastor na yon, tinawagan ko yung sa bagay, lagi naman kami magka-video call ng mga mag-aama ko, ganun. Sinabi ko talaga kaagad sa kanila na kailangan lagi na silang mag-church, ganun. Tapos talagang makinig sa preach ng pastor, ganun, para lahat kami magkakasama sa heaven, ganun. Tapos yun, basta talagang nagkaroon din ako ng ano na iporsige sila na mag-church nga. Kasi syempre, dapat kung ligtas tayo, iligtas din ang ating family. Ayun po, talagang ang dami po talagang nagliwanag talaga yung mga katanungan ko ba na noon pa talagang dahil kay pastor talagang ang dami kong naliwanagan talaga ng mga kung about kay Jesus, ganun. Ang laki talaga ng mga, kumbaga, nasagot ba yung mga tanong ko, ganun. Tapos yun nga yung, excuse me, tungkol sa mga kapatiran na, yung kagaya sa church namin dito na, kagaya sa akin yung tagadala ng kusina, ganyan. Inaano ko kasi yun na, sige, aanuhin ko to kasi para sa kapatiran, ganun, para lang ba manatili sila, ganyan. Pero hindi pala yun kasi, yun nga, sabi ni pastor, parang kinukonsinti mo sila sa kamalian, mali pala yun. Yun din na ko talaga kay pastor yun. Kaya, salamat talaga sa Patutuo online ministry na to. Salamat sa buhay ni Juvie. Salamat sa iyo, pastor. Dahil nandyan ka na patuloy na talagang kami tungo sa liwanag. Salamat sa Diyos sa buhay mo, pastor. God bless po sa lahat. Yan lang po muna ang aking patutuo. Everywhere I go, I see those tears that flow from the faces of